nga ba ang nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng anak ng mga bayan o tinatawag bilang KKK? Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Natalie Joyce Damaso mula sa ika-9 na baitan sa Tawagan Sur National High School. Aking talumpati ay ukol sa pagpapakilala aking pinamagatang Ilaw ng Katipunan, Gabay ng Bayan. Ngayong araw, nais kong samahan niyo ko sa paglakbay sa nakaraan, sa panahon ng pag-aalipusta at paghihirap upang kilalanin ang isang bayaning nag-aalab ang puso sa pagmamahal ng bayan. Siya si Andres Bonifacio. Higit pa sa pagiging supremo ng katipunan, si Andres Bonifacio isang taong mayaman sa karanasan, determinasyon at pag-asa para sa isang malayang bayan. Upang lubos nating maunawaan ang kanyang kontribusyon, mahalagang tignan natin ang kanyang talambuhay. Ipinanganak si Andres Castro Bonifacio noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio, isang mananahi, at si Catalina D. Castro, isang manggagawa sa pabrika ng sigarilyo. Sa edad na 14, napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang suportahan ang kanyang mga kapatid. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, nagtrabaho siya bilang isang mansahero. Itinatag niya ang katipunan noong Hulyo 7, 1892. Pagkatapos maaresto at ipatapon si Jose Rizal, layunin ng katipunan na makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Bonifacio ay naging isa sa mga pinuno ng katipunan at naging presidenteng supremo nito noong 1895. Pinamunuan niya ang pagpapalawak sa samahan ng mga iba't ibang probinsya. Noong August 1896, natuklasan ng mga otoridad ng Espanya ang katipunan na nagtulak kay Bonifacio na magdeklar ng armadong revolusyon laban sa mga Espanyol. Si Bonifacio ay pinatay noong Mayo 10, 1997 sa Maragondon, Cavite, matapos hatulan ng desisyon at pagtataksil. Ito ay dahil sa mga hidwaan sa pamumuno sa revolusyonaryong kilusan. At doon lang po ang aking pagpapakilala kay Andres Castro Bonifacio. Maraming salamat po.